kumusta ka na? How's your day? Yes. How's your life? Ganon ang intro. Yes. Hoy, na-miss kita. Tagal natin hindi magka-chika. Oo nga, pero kahit na hindi tayo nagchichikahan, masaya no? Na parang wala lang, walang nangyari. Parang walang nangyari sa buhay. Tapos bigla ka lang bubulaga sa inbox ko, Madam, kumusta? Happy birthday. Hoy, eto nga, may chismis ako sa'yo. Ay, happy birthday pala. Hoy, thank you very much. Hoy, may chismis ako sa'yo. Saglit. Yung ano ba? Pupunta na? Hoy, wag mo na si Apam. Out mo na sa service natin si Apam. Eto nga, dito tayo sa pageant. Hoy, si ano ba? Teka lang. Itong Miss Universe Thailand 2025. Parang mga parang ginawa na talaga ni Uncle na pang-grand yung pa-eksena nila doon. Kita mo yung mga production nila? Yes. Diba pang-grand na grand talaga? Yes. Super grand talaga yung production, tapos super grand yung mga event. Yun nga lang, super botox naman yung candidate. nakita mo yung malakasan nilang frontrunner na magpapataob daw kay Vena. Nakita ko yung before and after niya. Pareho kami ng ilong. Dako siyang ilong. Si Pocket? Oh, si Pocket. Dako din siyang ilong, no? Pero nadala lang sa make-up. Pero in fairness talaga, ang galing na makeup artist nila. Kasi, ang galing ng gumalaw. Uy, ang ganda ng performance, ganda ng tindig. Yung pasways, yung pakimot-kembot to the left, to the right niya. Tsada, kaayo. Yes. Tapos, yung masasabi, hindi naman siya under construction kasi yung ilong niya is, ganun pa rin, nadala lang talaga sa makeup. As in, nagagandahan ako sa kanyang performance. Tapos yung transformation na sa makeup, parang hindi nadala talaga sa under construction. Hindi dinukdok ng martilyo. Ganon! Si Maring, yung mga kasama niya kasi halatang mga botox, halatang may mga ritokoy. Pero siya, kahit na hindi siya bonggang pagandahan, ang galing niyang magdala ng makeup. Yes, nadala dyan sa makeup. Na biglang ning talintaw, bitaw yung ilong. Ganon! Oo! Hoy, si Maring Vena, anyari dahil lumaklak ng maraming glutathione ang puti. Wa na siya'y dugo. Nagluspad si Maring Vena. Tapos si Maring Vena, mukhang menopause na siya sa edad niya. May ano na siya. Hoy, nasubraan siya. Ano nangyari? Ilang yung nilaklak niya na glutathione. Kasi nag-iba talaga yung kinis niya. Feeling ko hindi na litro-litro, kundi drum-drum, glutathione na nilaklak na para maging ganun siya kabongga. Di ba? Nagluspad yun siya dahil. Nagluspad siya ko. Kasi very supporter naman talaga ako ni Vena noon. Tapos nung nakita ko siya talagang binago niya yung kaanyuan niya ngayon. Para bang si Vena pa ba to? Nawala yung natural Indian, fully blooded niya na dugo na nalaytay sa kanyang kaugatan. Bigla talagang iniba niya yung as in, paka, ganun. Yes, ang layo. At saka, syempre, halata na talaga yung edad. Halata na talaga yung edad sa kanya ng bonggang-bongga. Ayun yung kinakatakot ko. Siya pa ba ang gusto mo? O si Prau na? O kaya si Puki? Ay, alam ko kay Prau. Kasi bully yan si Prau. Naalala mo yung yung laban ni, sino ba yung lumaban na kasama niya si Maring, Amanda, na nung nakapasok ang Pinas, sinong kandidata natin yun na bigla silang attitude. Ganon. Kaya, ganon. Nung naka-live pa talaga sila, tapos biglang nakapasok ang Pinas, hindi nakapasok ang Pinas, tapos biglang nagganon ang mga mata ng mga maldita. Hindi ko siya gusto. As in. Sorry na lang. Hindi mo na gusto? Mas gusto ko si Pocket. Si Pocket yung gusto ko. Si Pocket. Kahit ganon yung ni Pocket, pero natural talaga yung niya ba? Natural yung dalawa niya. Very. Saka, hindi siya nagpahaba ng baba, hindi pa siya nagpatangos ng ilong, makeup lang talaga. Hindi siya. Hoy, yung gaano katotoo yung chismis na daw, half Cambodian daw si Pocket. Totoo yun? Ano raw? Half Cambodian. Ano ulit? Half Cambodian. Ano ulit? Yes, half Laos. Hindi half Cambodian ba? Yes, half Cambodian siya. Half Thai. Oo. Totoo yun. Oo. Tapos ito yung chismis. Hindi rin daw mananalo si Phuket kasi nga dahil sa nangyari sa conflict ng Thailand at saka ng Cambodia. Ganon yung mga pachika. Ay, bakit siya ang sinisisi? Siya ba ang may dahilan ng lahat? Bakit siya yung sinisisi? Alam mo naman si Uncle, di ba? Alam mo naman yung mga dugo na nalaytay kay Uncle. Very Thainess. So baka daw maapektuhan yung laban ni Phuket. Ganon. Yun yung chismis na nasagap ko.
Kahit daw magbalintong-balintong si Pukit, kung wala daw sa, ano bitaw, kilig ni Uncle si Pukit, wala daw. Parang kay Vina daw talaga ibigay yung corona. Ganun. Kakalo. Si Vina ba talaga? Ang pagkakaalam ko kasi hindi nila yung chismis na alam ko rin hindi nila ipapanalo. Tapos tapos sasali siya sa Miss Universe Asia. Alam mo ba yon? Ano Miss Na may Universe? Miss Universe Asia? Bali hindi nila kukurunahan yung Thailand, tapos ipasok sa Miss Universe Asia. Pampalubag loob. Ganon. Yes. Alam mo ba yun na may Miss Universe Asia kasi may Miss Universe Latina. Yung mga bakla sa Asia hindi papayag. So may Miss Universe Asia after Miss Universe Thailand. Abangan nyo kung saan nakakaloka at abangan nyo kung sino ang mga candidate ng Philippines. Ay, Sherlyn Budol. Sali na lang ako. Hoy, ito pa, may chika pa ako sa'yo. Itong sa Miss Earth. Sinong bet mo? Sinong bet mo? Actually, 10 silang bet ko. Gusto mong sabihin ko lahat? Yung isa lang. Kasi maubusan tayo ng oras, medyo mahaba. Sino yung winner mo sa Miss Earth Philippines 2025? Diretsahan. Parang umiikot pa sa tatlo sa ngayon sa statement ko ngayon kay Bacoor City, Bigan, Ilocos at saka La Paz, Leyte. Umiikot sa kanilang tatlo. Isa nga lang yung tanong ko, who is your Miss Earth Philippines 2025? Bigyan mo ko ng tatlo. Ano naman yan? Bakit minipilit mo ko? Hoy, isa lang. Kasi kailangan may isang winner. Isa lang talagang winner. O, sino? Sa puso ko, eto sa puso ko, gusto kong manalo si La Paz, Leyte. Sa utak ko, gusto kong manalo si Bigan, Ilocos. Pero overall, pag dalawa, gusto kong mananalo si Bacoor. Sa puso at utak ko, mukhang si Bacoor ang mananalo. Ay, pareho tayo. I love Bacoor. Nung makita ko talaga yung interview na, ay, grabe, ang bunga. As in, putak na putak. Silampal na naman ako ng kabubuhan ko. Sabi ko, ay, grabe na. Hindi ko kinaya. First tayo hindi nakarelate. Parang na gano'n na lang. Nakatunga nga ako kay Bacoor. Sabi ko, ha? Ano yung pinagsasabi niya? Ang hirap, te. Tapos, isend ko sa'yo, may kuha ako sa kanya na ang katawan niya ay perfect talaga yung katawan niya. Isend ko sa'yo later. Sige, para sige. may pakita ka sa vlog mo. Nakakaloka. Hoy, yung talagang, kurbada talaga yung katawan ni Bacoor. Matangkad siya. Yes, perfect. Ipakita ko talaga sa iyo ang perfect na katawan niya kasi nga isa ako sa mga accredited partner at ako ang isa sa mga hinayaan na mag-video doon na malapitan talaga. Tapos pag walang makeup siya ang beautiful. Ay, Char. Sige na, Bacoor na. I-sell na natin yan, Bacoor, ang Miss Earth Philippines 2025 mamaya. Eto ang chika ngayon. Next chika tayo. At isa manalo kaya sa Miss Universe 2025? I think mananalo siya sa nakikita ko pang mga kalaban niya ngayon wala pa ako nakikita na super bongga maliban ito kay kay Miss Chile at Venezuela. So for sure mananalo at makakaabot tayo sa 5 ng bongga. Hoy, i-check mo si Argentina, bigaon kaayo og beauty. Ay, sa Chile. At sa Argentina pala. Si Argentina talaga yung ngayon. Nakatutok ako kay Argentina. Manika. Ay, ang ganda. Si Chile, okay lang siya sa akin. Parang prototype siya ng beauty ni Victoria. Kung kinuranahan sana ng Chile yung si Olivia, ang ganda nun. Ay, yes. Ang ganda nun ni Olivia. Mali ako hindi si Chile, si Argentina. Si Argentina at saka si Venezuela medyo malakas na kalaban ni Atisa. Pero malaki ang tiwala ko kay Atisa na kaya niya ng bonggang-bongga. Ano yung advantage ni Atisa sa Miss Universe 2025 sa Thailand? Bukod sa experience, maganda siya. Sabihin natin maganda si Atisa pero may lalamang sa beauty ni Atisa sa ibang mga kandidata. Ano yung pinaka-age ni Atisa manalo sa mga beauty ng mga Latina? Actually, ang edge ni Atisa manalo dahil mukha rin naman talaga siyang European, yung mukha niya may half vampira, half Pilipina. Ang edge niya talaga, sash niya ay Philippines at mukhang siya ang may pinakamaraming fanay talaga. Edge niya talaga yung supporters ng mga Pilipino. At gusto ko lang sana ay magiging mas masa pa si Atisa this time sa kanyang laban sa Miss Universe kasi syempre nakikitaan natin social-socialan talaga yung Atisa manalo pero gusto kong transform siya into masa ng bonggang-bongga.
alam naman kasi natin din na hindi na masyadong effective yung mga pa-advokasya ng mga kandidata, di ba? Kasi kailangan ng Miss Universe ngayon yung mga datong milyones na ipapasok ng mga kandidata sa live selling. Yun yung extra. Yun. May live selling. Oo. Kaya ni Atisa ng bonggang-bongga magbenta. Yun na talaga yung ng Miss Universe ngayon. Kaya nga, sabi ni dating Miss Universe Dominican Republic, si Adriana Martinez, di ba? Miss Universe, it's not like the same. Wala na talaga. Kasi iba na yung plataforma nila. Yes, ganun. Ganun yung eksena. Yes. Ay, nako. Ano pa ba yung mga chika ngayon? So far, yun lang talaga. So, kung sakaling kukurunahan si Maringvena or si, yung yung malditang si Miss Supranational First Runner-up niya, yung si Prau, sino kaya sa tingin mo ang malakas na maging kalaban ni Atisa sa Asian country? When it comes kung makarunahan halimbawa si Prau or kaya si Vina or kaya si Phuket, malakas din naman talaga kasi sa representing Thailand. So far, yung India kasi parang hindi ako masyadong nabonggaan sa kanila. So far, sa Asian country, si Thailand talaga yung pinakamalakas nating kalaban. At mukhang may tulog tayo when it comes sa Thailand yung kalaban natin kasi matatang sila tapos alam nila at doon pa sa kanila i-held ang Miss Universe. So si Thailand talaga yung malakas. Hindi ko pa alam kung si Indonesia at saka si Vietnam ay kukuha ng mga bonggang-bonggang panlaban sa Miss Universe. Pero I think it's gonna be Philippines for today's video. Philippines ka talaga. So, yun yung aabangan ko. Thank you sa chismis. Magchichika ulit tayo pag makahanap na naman ako ng pa-intriga. Oy, of course, ang ating kapitbahay. How about Indonesia? May malakas silang frontrunner, te! Grabe yung retoke sa mukha. Dinukdok na naman ng maso. Ano yung magiging reaction mo dito nga sa malakas nilang frontrunner? Ano yung... Yung malakas nilang frontrunner, to be fair, maganda ha. Kahit na sobrang retoke ng mukha, maganda naman yung pagkakagawa. Oo, grabe yung under construction ng ng mukha niya. As in, nag-iba talaga yung niya, yung hitsura niya. As in, pumasok talaga sa standard ng under construction beauty material. Ganon. At ang ganda din ng height. So may laban ng Indonesia kung sakaling koronahan nila ang kandidatang to na malakasan nilang sino ngayon? Women in Bali. Ganon. Ay, ito yung masaklap. Ito yung masaklap. Grabe. Di ba natalo si Atisa Manalos kay sino nga yung si Kito? Natalo. So, ito yung nila, Women in Bali again ang magpapatalo daw kay Atisa Manalo. Ayun, nga. Kasi, alam mo, good luck sa Indonesia. Hindi ko naman sa pang-ano sa Indonesia, pero grabe yung panlalait nila kay Atisa. Nakakaloka kayo. So, tingnan na lang natin talaga kung ano ang makakaya ninyo, kung aabot ba talaga sa finals yung Women in Bali ninyo ng bonggang-bongga. Kasi Women in Bali, Women in Ritoke, Women Action. Kasi talaga, grabe yung confidence level nila to the maximum na para talagang sinira yung water level ng Manila Bay sa kanilang confidence na Atisa Manalo will lost again from the Women in Bali. Hindi na confident ang niya, tawag doon, overconfident. paano na lang matalo? Paano na lang ug matalo talaga ulit si Atisa Manalo sa pambato ng Women in Bali. Grabe na siguro. Grabe na yan. Sigurado na lulupasa yun sa kakatawa yung mga Indonesian. Grabe. Siguro ilang dekada nilang magiging bala yan sa pins. Pag katao, grabe ko talaga. Masasabi mo talaga ba na, hala ka, the balot lost again. Patay. Maluka ako. Tapos nako, pero masaya yan pag halimbawa kung matatalo at malampasan ulit ng Indonesia ang Philippines, siguradong magsasaya sila, pero gagawin natin silang content. Magiging pangkabuhayan showcase sila sa channel ko na naman. Iwan ko ba kung bakit hate na nila ako kasi nga Indonesia nakakaloka. Hoy, sige na. Thank you for chikahan for today. Tatawag ulit ako pag may masagap na naman akong chismis. Salamat.
O kasi hindi tayo makapag-live, so ito Yes, na lang yung maraming gagawin ko. salamat din. Thank you, thank See you you. sa mga events at sana pumunta ka na dito. Sure. Sige na, Bye! magpaibot na kuguban. Mag-bye ka sa mga karag-karag, subscribers. Marami sa mga karag-karag dyan, sa mga karag-karag. Hello, shoutout sa inyo ng bonggang-bongga at sana ay okay lang kayo at patuloy pa rin kayo sumusuporta sa amin ni Karag-karag. Ang karag-karag ng Natak City, nakakaloka. So, ayan guys, please support lang talaga sa aming mga ginagawa sa pageantry kasi talagang tutok na tutok talaga kami sa mga chismis and galore sa mundo ng pageantry. Ayun, kaya kung gusto niyo yung chismis, chika, mainit-init, maritesan, dito na, karag-karag na. Diba? Yan ang mga karag-karag na panoodin ninyo ang tikahan namin with Gesel Ortiga, ang Krela ng pageantry. So, kung hindi pa kaya kayo nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nako, puntahan nyo na dahil isa siya sa mga brutal na nagbibigay na mga hanas din pagdating sa mga kandidata. Unstoppable yung bunganga niya. Kaya, pa-subscribe din po kay Gesel Ortiga, ang Krela of Pageantry. Sige na, madam, bye-bye na. Kay mo, magpaibot na kung uban. Bye-bye. Thank